Good afternoon. Hello. Meron po bang atin dyan sa labas? Pasok na po kayo. Thank you. Good afternoon. Ako po si John Atok. Ako po yung mag-share sa inyo ng opportunity na pinapakita sa V-Mobile. Alam, meron tayong konting friendly reminders. Alam niyo naman po yan pagka ganitong mga trainings. Bilang ethics na rin. Yan. Empower yourself. When we talk about empowerment in business sense, it means earning big. Kaya lang, kung papasok ka sa negosyo, marami kang dapat consider. Yan. Dapat pag nagbi-business ka, yung product mo, basic needs. Kasi kung kailangan ng tao yan, binibili siya, hindi ka na mahirapang magbenta. Pangalawa, dapat highly consumable. Kasi ang negosyo naman, nabubuhay dahil dun sa repeat orders. Tama po ba? Pangatlo, dapat affordable. Kasi kung overpriced siya, may risk na matambak yung product mo kung hindi siya nabibili dahil sobrang mahal. Then kung papasok ka rin sa negosyo, dapat may magandang return of investment. Kung mag-i-invest ka man ng 10,000, tignan mo yung kapalit. Baka yung product is worth 2,000 lang, para kang na-scam. Tama ba? And then yung negosyo dapat pang matagalan. Habang dinidiscuss po natin yung negosyo, kayo mismo makakasagot isa-isa kung nami-meet ng V-Mobile itong mga criteria na yan. Ano ba yung mga basic needs na magandang business? Alam naman natin na may mga yumaman dyan, tama? Dito, mga fast food. Ito, Bench, Giordano. Ito, mga real estate. Si Manny, Villar. Pero meron tayong ginagamit araw-araw na naging partner rin ng basic needs. Hindi natin alam na pag wala siya, hindi tayo mapakalit. Parang nagkakaroon ng withdrawal symptom. Kasi di ba pagka may nag-text sa'yo, kailangan mag-reply ka. Lalo na pag yung crush mo, no? Yan. Gano'ng kaganda yung load bilang product? Simple lang. Pag-load kasi yung product ng negosyo mo, wala kang pinipiling target market. Tama ba? Bata, matanda, may ngipin, saka wala. Imagine nyo, yung ex ko dati, ngayon naka-cellphone na. High-tech, di ba? Sino yumaman? Yung mga telcos. Bakit sila yumaman? Simple lang. Kasi mga Pilipino, addict mag-text. Sa isang araw, ito yung pinapadala natin. Text pa lang yan. May tawag pa. May mga nag-internet pa sa phone. Ang malupit, sa mga subscribers na yan, 90% po ang ginagamit is prepaid na load. Ang market mo po pag load ng product is huge and expanding. Kasi, as young as 5 years old, pag natuto na mag-text yun, syempre matutuwa yung magulang. Pinapagamit na rin ng cellphone. Yan. Ito pa yung scenario. Mula nung binili natin yung cellphone natin, hindi naman pwedeng gawing display. Para magamit mo siya, lalagyan mo siya ng load. And each time magagamit mo siya, ang kumikita, yung tatlong telco lang. Gagawin natin, from being yung usual na consumer, maging part ka ng V-Mobile, para each time na gagamitin mo yung phone mo, mayroon kang rebate. May bumabalik sa'yo, pero kung gagawin mo yung business, magiging partner mo po through V-Mobile yung mga telcos na yan. Pakilala ko sa inyo yung company, V-Mobile Technologies Incorporated. Lahat po ng electronic prepaid products dito sa Pilipinas, yung hindi nyo alam, saka yung mga alam ninyo, meron sa V-Mobile. Sa isang araw, we have up to 250,000 transactions. E-load transaction po yun. Kung i-convert mo sa peso, that's around 8 to 10 million. Pioneer tayo ng all-access loading. Gamit ang isang account mo sa V-Mobile, pwede mo nang loadan lahat ng telco, lahat ng networks. Maganda nun, kung i-compare mo sa traditional na retailing ng load, ang maglo-load ka ng smart lang din na retailer SIM. Globe na retailer SIM. Pag Sun na retailer SIM. And 3 load wallets pa po yun. Pero dito, hindi siya dependent sa mga telco. Kahit anong SIM pwede mong gamitin. Kami lang po yung e-load distributor na merong NTC license.
Na-establish siya April 29, 2008. Ang may-ari sa kanya si Penta Capital. Kung hindi po familiar si Penta Capital sa inyo, papakilala ko sa inyo. Isa po siyang finance company. Leading independent investment house dito sa Pilipinas. Paano siya naging leading samantalang hindi naman natin siya kilala? Hindi po kasi siya nagpapautang na commercial basis. Ang pinapautang niya, hindi tao-tao. Mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Mga multinational companies. Pag may mga products pala silang nilalabas, nangangailangan din sila ng pera. Hindi sila naglalabas ng sariling pera. Nagpapa-finance din sila. Familiar po ba sa inyo yung San Miguel? Malaking kumpanya po ba yan? Kung malaking kumpanya, natutulungan na Penta Capital, sa tingin nyo yung sarili nyong kumpanya, matutulungan niya rin kaya? Yes. Malapit nito, 75% po ng V-Mobile pag-aari ng Penta Capital. Kaya pagdating sa stability, wala ka ng question. Legal ba nag-ooperate ang V-Mobile? Ayan po mga legal documents. Kaya lang last year, yung mga companies na na-discover na nagpipyramiding, meron din silang ganito eh. Katulad ng Aman Futures. Na-workout nila yan. Kaya lang, pwede mong i-workout yan, eventually mapapatunayan din pyramiding ka kung wala kang product movement. And yung V-Mobile po, inimbestigahan din. Kasi parehas ng nature daw eh. Yung concept ng mga tao about networking, parang parehas na rin sa pyramiding. Kaya yung V-Mobile po, inimbestigahan din. Pero noong November 21, yung SEC mismo nagpadala ng letter sa President. Ito po yung findings. Sabihin yung business po is hindi siya pyramiding. Legitimate networking business. Kaya kung yung tanong na pyramiding pa yan, ay syempre, sasagutin mo. Hindi. Pero pag sinagot mo yung mga prospect, pyramiding ba yan? Ang isasagot mo, yung hindi pyramiding to. Ang isasagot mo, pyramiding ba yung hanap mo? Pag sinabing hindi, hindi to pyramiding. Yun lang isasagot mo. Kasi pag sinagot mo na, ay hindi pyramiding to, masyado kang defensive pagka ganun eh. Kung gusto mo ng copies ng mga documents na yan, pwede mo i-download sa website. Yan. Para pwede mong i-share. Kasi ito, galing mismo sa gobyerno eh. Government agency. Kaya wala ka na rin duda tungkol sa business. Kung legal ba or hindi. Ito naman mga certificates from the telcos. Sa tingin nyo malalaking kumpanya po ba yan? Pag malaking kumpanya sa tingin nyo, papayag ba yan paggamit yung pangalan nila para sa isang negosyo na puro panloloko lang? Sa tingin nyo po, imagine ninyo, Smart Globe and Sun nagtiwala sa V-Mobile, tayo pa kaya? Yan. Ano ba yung product ng V-Mobile? Pwede natin i-compare sa isang ATM. Dati, bago ka makakuha ng pera, kailangan mong pumila kasi di libreta. Tama po ba? Sino po nakaabot ng puro passbook lang? Ayaw pa halata. Joke lang. Pero lumabas yung ATM, di ba? Anytime, anywhere. Kahit delikado nga, nagmukuha ka ng pera eh, sa ATM. Pag emergencies, di ba? Ang ginawa nun sa V-Mobile, imbis na magpa-load ka sa tindahan, tatanggalin mo na yung habit na ganyan. Kasi, very inconvenient po magpa-load pa sa tindahan. Imaginin mo, pag bumabagyo, makakalabas ka ba para magpa-load? Kapag nasa sasakyan ka, nagko-commute, bababa ka pa ba sa sasakyan para magpa-load? Eh paano kung importante yung kausap mo? Di ba? Mabibitin. O kaya kausap ka ng boss mo, tinawagan mo, nawalan ka ng load. Baka pagdating mo sa opisina, mapagalitan ka pa. Or, sino po may mga anak na dalaga? Meron po ba? Anak na dalaga, anak na dalana. Wala naman. Kapatid na dalaga. Yan. Kuya. Sir na lang. Kapatid mong dalaga, ilang taon na? 23. Ay, hindi. Papayagan mo na yung lumabas eh. Sino po? Ganun na, imagine natin. Kung meron tayong anak na dalaga, sabihin natin mga 16 or 18, 16 to 18. Pag nawala, ang mga kabataan ngayon, active po yan sa pagte-text.
kahit madaling araw. Kung yun bang anak ninyo nawala ng load, papayagan yung lumabas sa bahay para magpa-load pa? Di na, bakit po? Delikado. Pag lumabas ka pa lang sa kalye, dami ng tambay. Di ba? Sa tindahan pa lang, may mga nagiinuman. May mga mukhang goons. Isipin nyo na lang, typical na example ng tindahan. O, may mga tambay ba? May mga umiinom. O, may mga mukhang goons. Di ba nakakatakot? Tatanggalin mo lang yung habit mo na nagpapaload ka pa sa tindahan. Ang gagawin sa V-Mobile, magkakaroon ka ng sarili mong load wallet. Wallet, pero walang laman. Para magamit mo siya, kasi nga parang ATM, lalagyan mo ng pondo. Pero kung paano mo iniingatan yung ATM mo, ganun mo iingatan yung load wallet mo or V-Wallet. Kasi ang ilalagay mo dyan, pera mo. Para, anytime or anywhere, pwede mong loadan yung sarili mo once mawalan ka ng load. Ang maganda nito, ang gagamitin mong system ay yung load extreme, na pwede mong ma-access gamit ang sarili mong cellphone or cellphone ng katabi mo, ng asawa mo, or any device na nakakapag-connect sa internet. Malinaw po yun? Di ba high-tech? Hindi mo na kailangan, halimbawa yung anak mo nasa baba, ikaw nasa taas, pero nag-internet ka, nawalan siya ng load, pwede mo na siya loadan, hindi na siya lalabas. Very convenient. Saka makakapag-save ka din ng time. Hindi ka nalalabas ng bahay. Yan. Paano mo naman popondohan yung account mo? Remind ko lang po kayo halimbawa may pondo kayo, huwag nyo nang hintayin ma-zero. Kasi magiging inconvenient din siya kasi pupunta ka rin sa bangko, magmamadali ka. Ang gawin mo, bago siya maubos, pondohan mo na ulit. Mamaya pa, sasabihin ko kung ano yung significance nung bakit kailangan may pondo kayo lagi. Yan. Paano mo popondohan yung account mo? Pwede yung mga bangko, sa office, or yung mga members na alam mo may extra, yung nag-aano ng load wallet, nagpupondo ng malaki, or kung ginagawa mo yung business, i-convert mo yung earnings sa load wallet, or yung mga business centers sa iba't ibang parte ng bansa. Or pwede rin yung GCash at smart money. Maraming paraan po. Kaya, very convenient pa rin para sa mga members. Ano yung mga mga products na pwede mong gamitin sa system ng V-Mobile? Marami po. Ito yung category. Yan. In the future, kung fully implemented na yan, imagine mo kung prepaid na ralco ka, isang text mo lang, may kuryente ka na ulit pag naubusan ka. Dahil maganda po ang partnership ng Smart sa V-Mobile, for 3 consecutive years, binigyan kami ng award as an achiever. Tapos ginawan din kami ng sariling SIM card. Before, kung gusto mong gamitin yung sarili mong SIM card, may ipa-follow kang format bago ka makapag-load sa sarili mo. Kasi isi-send mo yun sa gateway. Pero kung gagamitin mo yung Empower SIM, meron na po siyang menu na i-download mo sa Smart. Then, puro input ka na lang ng details. Saka mas safe siya. Kasi kung sarili mong SIM card ang gagamitin mo, nakasave, kung isi-save mo siya as template, nakasave doon yung account number mo saka yung PIK mo. Eh kung manakaw yung cellphone mo ng, alam mo na, nagpapanggap na V-Mobile, alam niya kung paano gamitin. Yan. Yan, hindi ko na po masyado i-explain. Kasi ito, may nilabas po kasing product ang Smart, yung Mega 250. Parehas lang ng description, pero 180 minutes po yung tawag sa Smart saka Talk and Text. Pero, kung yun naman ang gagamitin mo, pag nag-load ka naman nun, hindi naman 250 yung gagamitin mo eh. Around 233 lang. May discount din. Baka hindi po kayo familiar, product din natin to. Text-wise. Kung magte-text ka abroad sa mga kamag-anak mo, minsan wala silang roaming SIM. Yung local SIM ang ite-text mo doon. Pag nag-text ka sa kanila, around 15 to 20 pesos po yun. Pero kung gagamitin mo yung product ng V-Mobile, text-wise, yung card po, nabibili ng 100 sa labas. Pero ang pagte-text sa kanila, 5 pesos lang. And any networks po yan, pwedeng i-register. Ang maganda nito, pag V-Mobile member ka, 87 pesos to yung 100 pesos sa labas. May discount ka pa rin. And magkano yung discount mo? 13%.
tapatan po tayo. Pag bumili ka sa labas ng load, wala namang discount eh. Tama ba? Kahit 10 years ka magpa-load, madalas may patong. Magpa-load ka lang ng Multex 10, di naman 10 pesos babayaran mo eh. 13 pesos. Yan. Partner din natin is Signal. Kung existing subscriber ka po, pwede mong i-load yan, discounted rate. Kung gusto mo naman maging subscriber, yung first month mo, 60% po ang off. Ito yung magandang product ngayon para sa mga V-Mobile members lang. Nag-partner po ang Malayan Insurance sa V-Mobile. Para sa mga members, pwede yung i-avail yung V-Guard Plus na insurance program. Sa halagang piso isang araw, 30 pesos per month. Yan. Pero hindi siya walang tali yan ha. Nasa sa inyo kung gusto niyo magpa-insurance. Prepaid po siya, 30 pesos. For 30 days, meron kang 30,000 coverage. Pero nilinawin ko po, accidental death, dismemberment, and disablement yung coverage ninyo. Maganda po siyang i-share sa mga kakilala ninyo na nagmumotor. Di ba? Pag share niyo sa kanila, imagine ninyo, yung mga nagmumotor po, nagtitipid yan. Kaya sila nagmumotor. Kasi matipid ang motor eh. Kaya lang yung natitipid nila, pa-hospital pala. Oo, nangyari po sa akin yan. Na-aksidente ko. Kung titignan niyo po, lubog yung gitna. Compare dito. Kasi nabali yung buto. And nabalian din ako dito. Buti na lang, naka-helmet ako. Lipad eh. Ang maganda nito, yung insurance po, hindi po para doon sa mga nag-i-insure sa sarili. Para po doon sa mga maiiwan nila. Diba? Imagine mo, madidedo ka na, problemado pa yung maiiwan pambili ng kabaong. Sabihin nung pagkakakitaan ko pala yung mag-i-insurance. Tanungin ko kayo, pag nabangga kayo ng motor, di ba kayo tatablan? Ha? Tatablan? Tanungin ko, insured na ba kayo? Kasi wala naman nakakapag-predict kung kailan ka maka-aksidente, tama ba? Yung insurance, kailangan talaga ng mga tao yan. Ang malupit, pang V-Mobile member lang po yung V-Guard Plus. Ito for example, 100,000 ang coverage kasi yung in-avail ko, yung 100 pesos. Ito po yung dagdag na product sa V-Mobile, wellness products. Siyempre, hindi ko na-explain isa-isa kung ano ba yung benefits. Pero bigyan ko kayo ng idea, ang malunggay, yun po yung tinatawag na tree of life. Kasi lahat ng vitamins nasa kanya. Mayaman, yung dahon po, mayaman sa vitamin A. Pero kung titignan ninyo, 4 na baso ng gatas para sa calcium, 3 saging para sa potassium, tapos 7 orange ang katambas ng 1 ounce ng malunggay. Hindi natin masyado pinapansin, pero ang daming nutrients ng malunggay. And ang maganda nito, hindi ka na pupunta sa puno para mamitas, para hugasan pa. And pag niluto mo yung malunggay, pag nainitan, nawawala agad ang nutrient eh. Tama ba? Mabilis mawala. Eto, lulunukin mo na lang. High-tech. Oo, high-tech na po. Kasi ang technology hindi po natutulog yan. Tama ba? Imaginein mo ha. Before, di ba ang cellphone ganito kalaki? Tama? Ang laki. Yung pag pinundot mo, tututata, titi. Ganun yung tunog. Tama ba? Tapos yung battery niya, yung battery ng sasakyan. Pag bit-bit mo, noon, pag bit-bit mo yan, ang reaction ng mga tao, wow! Di ba? Social, big time. O, try mo, dalhin ngayon yan. Ganon din ang reaction, wow! Di ba? Hindi kasi natutulog ang technology. Ganon din. Pati sa mga health supplement. Kesa naman pumunta ka pa sa puno, mamitas ka. Pag nakita mo yung puno, o sige, malunggay. Kaya lang, o sige, magtanim ka ng malunggay. Kaya lang, pag nakita mo sa dulo, may ng aso, inabsorb na yung nutrients ng EBS. Kukunin mo yung malunggay. Nagdadalawang isip ka pa eh. Yung pagkakagawa po nitong moringa, para siyang gamot na. May planta po may plantation ng malunggay, and dito lang po siya sa Pilipinas.
Sa ibang bansa po, sa Africa, ginagamit na po siya for experiment para sa mga malnourished na mga bata. And yung findings, after ilang weeks, mas malulusog yung mga bata. Hindi na po siya kailangang i-demo. Ito, policosanol, para sa mga medyo mataas ang cholesterol. Available po siya sa 25 countries. And yung ibang doktor, ginagamit na rin po siya. Meron pong mga clinical findings, pwede nyo tignan sa website nito. Actually, meron tayong mga darling na product trainings para mas alam niyo kung para sa inyong mga products na yan. Ito, para sa mga taong sensitive din yung mga gums, yung mga madalas magkaroon ng ang tawag doon? Singaw. Yan. Ang maganda nito, pag ginamit mo to sa gabi, kinabukasan wala kang bad breath. Pero may catch. Dapat wala kang bulok ng ngipin. Yan. Ano niya, nilalabanan niya yung mga bad bacteria. Ito yun, yung bacteriocin. Pero hindi ka naman sinabi na ibenta niya yan. Hindi ka sinabi na pag-aralan mo para maibenta. I-share mo lang sa mga kaibigan mo na alam mo, mga high blood, yung madalas magsisigaw, tapos namumula na yung mukha. Yan, magandang i-share. Policosanol. Again, hindi mo yan ibibenta. Bahala ka na lang mag-share. Ang ituturo ko sa inyo ngayon, kung paano kayo kikita nang ginagamit mo lang yung mga products na yan. Pati yung load. Yun na ngayon yung business. Paano ka mag-start sa business? Bili ka ng package, yung tinatawag na Technopreneur Pack. Ito po yung laman niya. Technopreneur Card, yung kulay violet. Extension ng account mo, yung 20 Techno-User Cards, yun po lang yung kulay green. And the rest, ayan po, pati yung mga wellness products. Pag nag-avail ka ng package, ni-register natin, magkakaroon ka lang ngayon ng access doon sa dalawang website. Kasama na sa business yan. Dito yung loading site ng business. Yung inventory, nandito na po yan. Or yung endorsement part ng business, dito mo naman mamamonitor. Yung My Life Pro. Magkano yung package? Alam niyo po ba? Siyempre, lahat naman tayo TV. Tama ba? Lahat ba TV na? Ito yung ginagawa ko ngayon, hindi ko muna sinasabi yung price. Kasi pag magnenegosyo ka, hindi ka naman maingan yung magnegosyo dahil nakita mo yung puhunan. Tama ba? Magnenegosyo ka dahil nakita mo yung potential na pwede mong kitain. Ang pag-uusapan muna natin, yung potential na pwede mong kitain sa V-Mobile My Life Pro. Pag nabili mo na yung package na encode na, magkakaroon ka ngayon ng 7 paraan para kumita. Yan. Isa-isayin natin yan. Pero ito yung good news. Meron pang plus. Yan yung nakaka-excite. O, isa-isayin natin. Discount. Pag member ka na, magkakaroon ka ng sariling load wallet. Pwede mong gamitin yung sarili mong cellphone or SIM card. Siyempre, pupondohan mo. Pag ginamit mo siya, halimbawa nag-load ka ng Smart 300, imbis na 300 ang ibawas, dun sa pondo mo, eto lang ang ibabawas. Kung personal consumption, discounted ka. Nasa sayo ngayon kung gusto mo magbenta. Pero ito lang po, lilinawin ko sa inyo, ang V-Mobile po, hindi siya dinesign for retailing. Kung gusto niyo lang magbenta, extra income niyo yun. Kasi, analyze natin malaki ba kinikita ng mga retailer sa tingin nyo? Yes, sir. Kung gusto mong kumita lang 10,000, ikaw yung mamumuhunan ng load wallet mo. Tama? Kung 10,000 ang gusto mo, magkano yung ipupuhunan mo? Pinapaikot mong pondo para kumita ka ng 10,000 lang. Kasi 10% lang po ang income ng mga retailers. Tanungin ko kayo, ilan po sa kakilala niyo ang merong 100,000? Meron po ba? Pangalawang tanong, kung meron kang 100,000, ipapasok mo sa negosyo na ang kita 10,000 lang. Pangatlo, kung alam ng kapitbahay mo nagbibenta ka ng load, kasi ang promotion mo is loading business .
pinromote mo siya as loading business. Alas 12 ng madaling araw, tulog ka na. Kinalampag ngayon yung gate mo, brag! Tapos, syempre, naabala ka na, gigising ka na, ano yun? Papaload po. Syempre, wala kang magagawa, loloadan mo na. Magkano papaload mo? All text 10 po. Ha? Di ba malaking bad trip yun? Ikaw yung magpapagod dyan pag nag-load. Sa retailing, ikaw yung magpapagod. Kaya ang gagawin natin, yung negosyo na hindi ka na mag-load sa ibang tao. Gagamit ka lang ng product, tuturuan mo lang sila mag-load sa sarili nila, tapos pag nag-load sila sa sarili nila, kikita ka. Yun yung negosyo sa My Life. Mamaya, isa-isayin natin yun. Ayan, nalayo tayo ng konti. Halimbawa, nag-load ng Sun Broadband, 100. Ang ibabawas, 91. Halimbawa, Globe. Ibabawas, 90 lang. Imagine mo, ang total nito, 500 na. Pero sa pondo mo, may tira pa. Kaya kailangan may pondo ka, kasi saka mo lang ma-avail yung discount pag ginagamit mo na yung product. Malinaw po ba yun? Ang average discount ngayon is nasa 9%. Doon sa products na pinakita ko kanina. Number 2, sa package natin, meron po siyang 20 Tech-User cards. Tama? Nabibenta po yun, 250 each. Kaya meron ka ng return of investment. Tama ba? Sa pagninegosyo, nag-stock tayo. Hindi ka naman pwede magnegosyo na walang stock eh. Kahit nga sari-sari store lang eh. Mag-stock ka pa rin. Meaning, tulog pa rin yung puhunan mo. Tama ba? Ganun sa business. Eto naman, wala siyang expiration. Kahit 1 year mo after ma-dispose yan, okay lang, wala siyang expiration. Huwag mo lang i-register. Kasi pag ni-register mo yan, tapos hindi ginamit yung system, meron po tayong dormancy policy. Para siyang bank account din. Yan, lahat yung mga tech users na yan, ma-enjoy nila yung benefits. Pati yung insurance. Kaya ang gagawin mo, aralin mo muna kung paano ginagamit yung system bago mo i-share. Ganun naman sa business eh. Bago mo pasukin, pag-aaralan mo muna. Ang maganda nito, pag napag-aralan mo kung paano gamitin yan, na ituro mo sa kanila, each time na gagamitin nila yung system, sila na yung magpupondo sa account nila, sila na yung mag-load sa sarili nila or sa kapamilya nila. Each time na gagamitin nila yung system, nadadagdagan naman yung load wallet mo. Pero, dapat ikaw rin mismo gumagamit ng system. Dapat at least isang buwan, nagpapaikot ka ng 1,000. Hindi sinabing gamitin mo 1,000 ah. Dapat nagpapaikot ka ng pondo na 1,000. Every month, bago pumasok yung 1 to 2% na GRO. Yung GRO po, hindi yan yung tinitable. Yan po yung guaranteed retail override. Malinaw po? Kailangan nagpapaikot ka ng 1,000 bago pumasok yan. Halimbawa, ito na lang. Nag-load ng 500, magkano 2%? Meron kang 10 piso. Nadadagdag ngayon yan sa load wallet mo. Hindi po siya nakahiwalay ah. Pwede mo siyang i-filter sa transaction dun sa website, list GRO transaction. Meron po nun. Pang-apat, marami kayong mapagsisharean na, halimbawa, senior niyo yung business, ayaw nila nung kulay green. Ang gusto rin nila, kulay violet. Ang maganda nito, pag ganun ang ginawa nila, babayaran ka ng company ng 700 pesos per referral. Yun yung incentive ninyo. Di ba ang V-Mobile hindi natin nakikita sa TV? Wala siyang commercial? Kasi ang kinukuha niyang endorser, yung mga katulad nating ordinaryong tao. Ba't ka pa magbabayad ng artista? Eh mayaman na. Di ba? Sir, ilan taong ka na? 35. Imagine mo, ikaw, artista ka rin sa V-Mobile. Sino malaki kinikita? Artista o yung nagbebenta? Nagbebenta ng product? Milyon ang kinikita ng mga artista, baka hindi mo alam. Ang mga endorser po, milyon. Wala pang 30 seconds yung commercial, milyon ng bayad. Imagine mo si Manny Pacquiao, kung nag-model siya ng V-Mobile, load. Pero milyon ang kapalit. Ganun lang ang sinabi Kaya sa bayaran ni V-Mobile, si Teta Capital si Pacquiao, tayo na lang.
Kaya ang mangyayari, word of mouth endorsement. Yan. Paano ba kumita ng DRI? Halimbawa, member ka na, nag-avail ng package ng MyLife. Yung mapag-sharean mo, na kukuha rin ng package, babayaran ka ng company. Once na-encode na natin yan. Maganda nito, unlimited po yan. Malinaw po? Sino po? Sir, first timer ka? Ano pangalan mo? Jendi. Pag nag-member ka sa V-Mobile, nag-avail ka ng package, ang gagawin mo lang, mag-invite ka lang ng tao. Tapos ka may mag-explain. Pag nag-invite ka ng 10, ayaw ng kulay green, pero 10 sila, gusto nila kulay violet. Magkano yung kikitain mo pag na-encode yun? Ha? Magkano yun? 700 each, 10 sila. Magkano yun? 7,000. O, tatanungin kita ngayon. Sinong mag-explain ng business ulit? O, sinong giniginaw sa harapan? Nangangatag to maginaw eh. Ako. O, sino yung medyo kumipiyok-piyok pag nag-explain? Ako. Sino ang kikita? Ulit? Kami. Fair ba yun? Fair ba yun? Nakauo naman. Fair daw? Ako nagpagod, tsaka kikita, fair? Fair lang yun, kasi nung time na nag-start din ako, meron naman dito, nag-explain ng business, nakaupo rin ako banda ron. May dala akong tao, tapos yung nag-explain, basa yung kilikili. Siya yung pagod, ako yung kumita, yung sumali. Ano yun? Yung ginagawa ko ngayon dito, tumatayo ako, wala akong bayad sa V-Mobile. Ano lang po to? Free yung service ko. Kasi nagbabayad ako sa mga tao. Kasi natulungan din ako eh. Ngayon, tumutulong din ako sa ibang tao para ma-explain yung business. Kaya pag kayo kumikita na ng malaki, try nyo rin mag-explain dito para makabayad din kayo. Ha? Ito, malinaw po ba yan? Sino makaka-receive ng 700? E1. Pero, yan. Malinaw po ba to DRI? Number 5, subscription sales override. Sales bonus. Nasa anay sa mga ito. A fixed amount of 250 from 2nd to the 9th level. Ito naman, pag ako nag-invite, naka-receive ako ng 700. Pero siya nag-invite, siya naman yung makaka-receive ng 700, pero ako makaka-receive akong 250. From 2nd to the 9th level. Para mas malinaw, ito yung structure niya. Yan, ini-employ niya yung dynamic compression, mamaya na yan. Ito yung mga na-invite mo. 700 each yan, tama? Pero siya, nag-invite din, siya yung makaka-receive ng 700, pero ikaw, 250. Ito makaka-receive ng 700, tama ba? Ikaw, magkano ma-receive mo? 250. Maganda nito, bawat pasok ng tao ngayon, maraming kikita. Pero may isa lang pinasok sa ilalim, pero yung mga tao dito, kumikita. Kaya nagkakatulungan din kayo. Yan, hanggang 9th generation. Pero bago ka kumita ng 250, dapat qualified ka. Yun yung requirements. Kasi bonus siya, ang requirement niya, dapat qualified ka. Ang daming 250 niyan, di ba? Ano yung significance ng yung qualifying period? Kasi nag-employ siya ng dynamic compression. Di ba ang limit mo is hanggang 9th generation? Tama ba? Wala ka lang kikitain dyan. Pag nag-enroll yan, ito yung makaka-receive ng 700. Sino yung makaka-receive ng 250? Dapat qualified siya. Makaka-receive ng 250. 250. Pero pag ito hindi qualified, i-compress niya yan. Hindi disregard niya yung level na yan. Ito, makaka-receive ng 250. 9th generation mo, ito. 10th generation mo. Pero hindi siya qualified, na-compress siya, pasok ka pa rin sa 250. Malinaw po ba yung dynamic compression? Paano ka naman magpa-qualify? Yun yung tanong. Para mag-qualify ka naman, gagamit ka ng product.
Bawat product po na yan, may corresponding qualifying period. Meaning, pag ginamit mo yung product, for 20 days, magka-qualify ka dun sa 250. Malinaw po ba yun? Halimbawa ito, Moringa, 10 days kang qualified sa 250. Polycosanol, 12 days. Ito pa. Kung gusto mo, Pakyawan, 75 days. 1, 2. Yung qualifying period mo, 75 days. Pag trial pack, 31 days, 1 month. Ang worth niya, yung pang mga product na yan, walang discount. Yan po yung established retail price. Malinaw po? Ito pa. Kung ayaw mo ng mga health and wellness product, pwede mong gamitin yung load sa insurance. Ako, ang ginawa ko, para qualified ako for 31 days, ito yung ginawa ko. Ginamit ko yung load, nag-insurance ako ng 100. Anong worth nun? 600 lang. Pero qualified ako for 31 days. Ang maganda nito, habang ginagamit mo yung product, tapos meron pang mga tao sa ilalim mo, gumagamit din ng product, ito yung marireceive mong points or bonus. Magkano to? 5 pesos para sa 500 na load. Ito, 2.22. Yun yung point na marireceive ng mga tao above mo. Yung sa'yo, yung QP, qualifying period. Malinaw po ba yun? Pero pag bumili ka ng package, bago enroll ka, for 30 days, qualified ka na agad. So, hindi ka naman mong problema sa pag magkukonsumo ka ba agad ng load or hindi. Meron ka lang 30 days agad na QP. Number 6, product patronage bonus. Basta may mga taong gumagamit ng product down the line, kikita ka ng tinatawag na product bonus. Paano ba yan? Halimbawa, itong member mo, gumamit ng insurance, sa kanya yung QP. Pero mayroon kang 1% na patronage bonus. Pero sa insurance nga pala, hindi 1% ha. Nasa 2%. Kaya yung bonus mo, 2.22. Ito, nag-purchase ng Moringa. Yan. Malinaw po yun. Basta may mga tao doon sa network of consumers mo, gumagamit ng product, makaka-receive ka ng bonus, basta gumagamit ka rin ng product. Basta qualified ka. Kasi in-employ niya rin yung dynamic compression pagdating doon sa product patronage bonus. Paano ulit yun? 10th generation, wala ka na dapat kita. Di ba? Kasi hanggang 9th generation lang yung kita dyan eh. Tipika, yan, qualified. Pag yan hindi qualified, merong dynamic compression ulit, ikaw kikita ka pa rin. Yung negosyo po natin, hindi siya based on recruitment lang. Dapat merong product consumption. Kasi kung recruitment lang yung gagawin natin, ang ginagawa natin is pyramiding. Yun yung ginawa ng sa Aman Futures eh. Walang product movement, pero kumikita sila through recruitment. Eventually, magko-collapse talaga yun pag gano'n. Kasi ang stability ng company, legitimate company, is through consumption of products. Malinaw po ba to? Number 7, pag nag-member ka naman, meron ng ranking. Pagsali mo, technopreneur ka. Pero eventually, habang gumagamit ka ng product, nagdadagdag ka ng endorsement, dumadami yung bonus mo, nagkakaroon ka ng rank. Nangyayari po yan, halimbawa, technopreneur ka, yung next na rank is professional. Nagkaroon ka ng 10 direct referral, basta na-accumulate itong mga to, mag-accumulate siya, wala siyang timeline na, wala siyang deadline kung kailan mo dapat ma-meet. Basta nag-accumulate na po yan, itong 4 na criteria na yan, magkakaroon ka ng leadership bonus worth 50 pesos. This time, from first to infinity, yung bonus. Di ba kanina yung SSB, from 2nd to the 9th generation? Pero this time, yung leadership bonus mo, lalagpas pa beyond 9th level. Pag executive ka naman, dapat meron kang 30 direct referral, tapos ito rin yung iba pang criteria. Pag ambassador, 60 direct referral, pero yung bonus mo lumalaki. Para mas ma-appreciate ninyo, halimbawa, ambassador ka, nag-register ng bago, di ba wala ka nang kikitain na SSB dyan, 250?
Pero, dahil ambassador ka, makaka-receive ka ng 150 na leadership bonus. Malinaw po yun? Pag professional ka naman, ito professional, 50 pesos. Pero yung ambassador, makaka-receive na ng 150. Pag executive, ito professional, 50 siya, 100 to, 150 yun. Pero pag ganito yung sitwasyon, may ambassador down the line, siya yung makaka-receive ng 150, pero magbe-breakaway siya. Maganda nito, kung masipag ka, pwede mong lampasan yung kinikita ng tao na nauna sa'yo. Yun po yung criteria para malaman mo kung pyramiding or hindi yung isang company. Una, walang product, walang office, walang permit. Didiscuss na natin kanina, di ba? Yung pang-apat, kailangan pwede mo lampasan yung kinikita ng mga nauna sa'yo. Pagka ganon, hindi po siya pyramiding. Dito sa atin, pwede mo ba lampasan? O di hindi tayo pyramiding. Malinaw po? Na-imagine nyo ba kung magkano yung kikitain nyo sa mga ganyan? Hindi nyo pa na-appreciate. Tanungin ko kayo, kung kikita kayo ng malaki, sa mga 250, saka 150, pwede na ba kayong mangarap ulit? Pwede na? May empleyado po ba ngayon dito? Empleyado. Sino pa? Si Sir 25, Jundi. Ilan taon na? 25, di ba? Nagtatrabaho ka ngayon? Tanungin kita. Edad mo, 25. May asawa na? Meron. Tanungin kita ha. 25 ka ngayon. Kaya mo ba mag-save ng 10,000 per month? Kasi ang gagawin natin is aalamin natin kung pwede mong makuha yung pangarap mo. Di ba lahat naman tayo dumaan sa pagkabata? Nangarap tayo ng mga ganyan. Kung hindi ka nangarap nung bata ka, daig mo pa yung mahirap. Kasi ang mahirap po, hindi yung walang pera. Ang mahirap yung taong walang pangarap. Bakit? Kasi libre na nga, tinitipid pa. Di ba? Pero habang lumalaki tayo, nagkakaroon ng price tag. Kaya nakakalimutan na yung pangarap. Tatanungin kita ngayon, pwede mo mong makuha yan? Gusto mo malaman kung pwede? Kaya mo mag-save ng 10,000 per month. Assuming na lang na kaya mo. Sa loob ng isang taon, meron kang 120,000. 26 ka na. Kailangan kulang pa rin sa pangarap. Tama ba? Ang goal natin, makuha mo lahat eh. Kaya mo magtrabaho ng 10 years pa? Ha? 10 years? 36 ka na. Meron kang 1.2 million. Kulang. Ay hindi, meron ka nang nakuha. Kaya lang lahat ang gusto mo, di ba? O, dagdagan natin. 10 years pa. Meron kang 2.4 million. Kulang pa. Sagarin natin. 56. Meron kang 3.6 million. Kulang pa. Ilan yan? Sagarin natin. 66. Di ba ito naman yung retirement age? Tama po ba? O, meron kang 4.8 million. 4.8 million sa edad ng 66. Ano unahin mo? Yun bang pangarap mo o pangpagamot mo? Ha? Kaya yung sinasabi natin na posible mong makuha, posible. Kaya lang, mag-iisip ka muna kung ano unahin mo. Ganun din ang sagot. Imposible sa employment. Pag may business ka, walang imposible. Ito yung pinapakita ko sa inyo is business. Yung next slide na ipapakita ko sa inyo, medyo bantayan nyo yung katabi ninyo kasi yung huling nakakita nung Saturday, medyo lumuha yung yung mata nagulat. Yung isa nalaglag pa sa upuan. Yung isa hindi na maisara yung bibig, napanganga. Ito yung next slide. Magkano ba talaga ang pwede mong kitain pag ginawa mo yung business? Ang gagawin mo lang, sumali ka. Tapos, gagawin mo yung power of 3. Ano yung power of 3? Mag-invite ka ng mga tao. At least 3, mapasali mo, kukuha rin ng package. Kung gagawin mo yun every month, tignan mo kung gaano karami yung magiging subscriber mo. Mag-e-effort ka lang na makakuha ng 3, then tutulungan natin. Kung hindi mo kaya mag-explain, dala ka dito. Kung ayaw sumama, isaka mo, itaktak mo rito, kami magko-convince. Totoo yun.
Yan, ganyan karaming tao yan. Magkano kikitain mo sa first level? 700 pesos each, tama ba? Magkano yun? 2-1. Pero imagine mo, magkano kinita mo from 2nd to the 9th generation? Pag kumita ka ng ganyan, sa tingin mo makukuha mo yung pangarap mo? Magkano yung kanina? Ha? Magkano yung total ng pangarap mo? May sobra ka pa, oh. Talangin kita, tapos na ba yung kitaan? Hindi pa. Itong mga tao na yan, gusto rin nilang kumita. Pag hindi sila gumamit ng product, wala silang kikitain, tama? O habang gumagamit sila ng product, ikaw kumikita ng product patronage bonus. Yung pinaka-maximum na yung malaking makukuha mo is gumamit ka ng load saka insurance. Kasi yung bonus po is 1% lang. Tama ba? Kung sa 600, that's 6 pesos. Times 3, 18 pesos. Pero bakit 21? Kasi yung insurance po is 2.22. 5 piso plus 2 piso, 7 times 3, 21. Yun yung pinaka-maximum. Tanungin kita, kung kikita ka ng monthly na ganyan, pwede na ba? Bakit naging monthly? Kasi yung product ko is load. Highly consumable yun. Each time na gagamit sila ng product, maglo-load sila, kumikita ka. Meron po ba kayong kakilala tuwing birthday lang nagpapaload? Di ba? Kasi ang load is highly consumable and hindi mo siya mako-consider as gastos na lang. Basic needs na siya. Tama ba? Monthly yan. Meron ka ng pangarap, meron ka pang monthly. Saan mo gagamitin yung monthly mong ganyan? Mamaya malalaman nyo. Kasi hindi pa tayo tapos. Makaka-receive kayo ng incentive pag nabuo niyo yung ganyan. Una, pag nabuo mo yung first to the fourth, ganyan yung bilang, meron kang educational voucher. Anong significance yan? Money management training po. Kasi ang kikitain nyo is milyon, tama ba? Kung kikita ka ng milyon, dapat prepared ka. Kasi kung mapapansin ninyo, yung mga ibang tao na tumataya ng loto na nanalo, after ilang years, naghihirap ulit. Bakit? Hindi kasi sila handa yumaman. O yung iba naman, matandang dalaga na walang ibang kamag-anak, kundi ikaw lang, ikaw yung papamanahan. Kaya lang, kung hindi ka sanay magnegosyo, eventually, maghihirap ka rin. Kasi puro enjoy ka lang eh. Hindi ka marunong magpatakbo ng business. Hindi mo alam kung paano pangalagaan yung pinamana sa'yo. Kaya ito po, money management training. O yung next, pag nakompleto mo yan, meron kang travel incentive, either Asian Cruise or US Tour, depende po sa budget ng company. Ang mahalaga, libre. Tama ba? O ito pa, pag na-reach mo yung 9th level, ganyang karami, meron tayong tinatawag na car incentive. Magkano yung kotse? Worth 1.8 million. Linawin ko po, yung car incentive po, hindi yan hindi yan down payment para dun sa kotse yung gusto mo. Babayaran ng company yung kotse na gusto mo. Ang worth 1.8. Saan mo ngayon gagamitin yung mo? 210 na monthly mo? Pangkasolina. Pwede na ba yun? Tapos pang libre-libre? Huwag naman. Huwag mo ubusin. Ito yung kikitain mo sa business. Projection ng income. Ano naman ang accuracy, nakikita ka talaga sa B-Mobile. Sabihin na natin 10% lang ang kinita mo. That's 738,000. Kahit nga 5%, magkano lang ba ilalabas mo? Eto na, papakita ko na. Para kumita ka ng ganyan, makuha mo yung mga yan, sa negosyo na papasukin mo, dapat maging technopreneur ka. Ang puhunan mo, yan lang. Pwede na? Traditional na negosyo, prinsipyo ng negosyo, pag ninegosyo, kung gusto mong kumita ng malaki, malaki ang ipupuhunan mo. Pag maliit yung pinuhunan mo, syempre, barya-barya lang din ang kita mo. Sa tingin nyo, magkano pinuhunan ni Henry sa SM? Milyon, di ba? Para kumita siya ng milyon. O try mo, mamuhunan ka ng bola-bola. Anong kinita mo? Pang bola-bola din. Tama ba? Yan lang yung puhunan. Sinang first timer? Sir, ikaw ba? First timer? Yan. Tanungin kita, malaki o maliit? Malait?
Mali yan, as punan. Kasi kung iisipin mo siyang gastos, malaki siya. Pero kung titignan mo, ilang beses na bang dumaan sa buhay mo ang 5,000? Naisip mo ba kung may bumalik na sa'yo? Wala. Kasi puro gastos lang nasa isip natin. Kaya ang papalitan mo rito, yung mindset mo na negosyo yung pinapasok mo at hindi gastos. Tama ba? Kaya mo maglabas ng 5,000 ngayon? Hindi, sir. Tutulungan kita. Okay lang? Kung hindi mo kaya maglabas ng 5,000 ngayon, ibig sabihin, noong 2012, ang naging problema mo is pera. Tama? Tanungin ko po yung ibang tao rito. Sino po sa inyo hindi na problema sa pera noong 2012? Taas po kamay. O balik tayo konti, 2007. Sino po sa inyo hindi na problema sa pera? Wala din. Imagine mo, 5 years na yung nakakalipas ha, ang problema pera. Pag daw hindi nagbabago yung problema, yung tawag na yung nagbabago. Hindi na raw problema ang tawag. Ang tawag doon, sumpa na. Bakit? Kasi kung nagtatrabaho ka rin dito, parang nagpuno ng balde. Na hindi mapuno-puno. Bakit? Kasi ang daming butas. Ano yung mga butas na yan? Sabi natin kung kita ka ng 15,000. Kaya lang, maraming butas. Renta sa bahay, pagkain, tuition ng anak mo, tubig, kuryente. Minsan may emergencies pa yan. Tapos ang ginagastos mo, 15,000 din. Sa tingin mo, makakaipon? Ha? Hindi ka makakaipon. Bakit? Yung ginagastos mo, yun yung mga needs mo. Tama? Kapag tumilyado kang tao, kapos na kapos yan. Ano plan B mo? Bombay. O plan C, credit card. Taas po ng kamay ng mga nag-e-enjoy sa ganitong sitwasyon. Meron bang masokista dito? Wala naman, di ba? O sir, bigyan natin ng solusyon. Ang problema mo, pera. Dalawang paraan kung paano tayo nakagawa ng pera. Una, mag-empleyado. Dito sa Pilipinas ha, or magnegosyo ka kung meron kang pangkapital. Bakit hindi ka nagne-negosyo? Kasi wala kang pangkapital. Tama ba? Kaya empleyado. Kasi dito, ang mga Pinoy, sigurista. Meron tayong tinatawag na security income. Ano yun? Pag natanggap ka sa trabaho ka lang araw-araw, sweldo ka lang kinsenas. Trabaho ka araw-araw, sweldo ka lang katapusan. Tuwing kinsenas, katapusan. Kinsenas, katapusan. 1 year ka lang kinsenas, katapusan. May nagbabago ba? 5 years ka lang kinsenas, katapusan. May nagbabago ba? Meron akong kakilala, 30 years sa service. 30 years ng kinsenas, katapusan. May nagbabago ba? Meron. Tama po, meron. Yung edad. Hindi lang natin napapansin. Habang tumataas po ang edad, ang opportunity, bumababa. Tama po to? Ha? Sabi nung isa kong nakausap, hindi yan totoo, June. O sige nga, try mo. 60 years old, tinatanggap pa bang clue sa Jollibee? Ha? Hindi na. Ibig sabihin, bumababa yung opportunity. Kung ganito yung sitwasyon mo, sabi ni Robert Kiyosaki, kino-compare niya sa isang rat race. Ito yung wheel, ito yung daga. Tatakbo yung daga, iikot yung wheel. Tanungin ko kayo, makakalis ba yung daga? 2 times yung bibilisan yung pagtakbo, makakalis yung daga? 10 times yung bibilisan yung pagtakbo, makakalis yung daga? O kahit 100 times yan, hindi yan makakalis. O kung di makakalis-alis, parang ganito, kinsenas katapusan, kinsenas katapusan, kinsenas katapusan. 30 years ka lang kinsenas katapusan, hindi ka makakalis-alis sa kinsenas katapusan. Napansin niyo po kung ano yung mali? Ito yung mali. Noong 2007, yung ginagawa kong araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, hanggang 2012, pare-parehas lang. Yun yung mali. Try mo, ituloy mo lang yung ginagawa mo pagdating ng 2017, ano magiging problema mo? Ha? Pera pa rin. Bakit? Kasi hindi po ganun kabilis tumaas yung sweldo ng mga tao sa pagtaas ng mga bilihin. Tama ba? Yung sweldo mo gapang. Yung presyo, lipad. Makakahabol ba? O kaya namin in-introduce yung V-Mobile, dagdagan mo lang yung ginagawa mo, babaguhin mong konti. Bakit? Kasi ito po wala kayong control dyan.
Yung mga needs, yung mga gastos mo yan. Hindi mo pwede sabihin sa mga anak mo na, mga anak, cost cutting muna tayo schedule natin yung pagkain. MWF kayo, kami nila nanay, PTHS. Pwede ba yun? Paano pa si Lola? Every Sunday na lang kasi marami nang nakain yun. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Ang gagawin mo, magdadagdag ka ng extra income kasi dito, walang ko-control sa inyo, walang aawat sa inyo mag-extra income. Tama ba? Ang gawin mo, 8 hours ka tatrabaho, 2 hours ka dun sa extra income mo. After 3 months, kumita ka ng 10,000, sa tingin mo, malaking tulong? Kung maging 30,000 yan, malaking tulong? Ito yung malupit. Kung maging 50,000 yan, napakalaking tulong yan. Ang ginawa mo, full-time on employment, part-time on your fortune. Bakit? Kasi kung nandito ka na sa ganitong level, sa tingin nyo mapupuno ba yan? Mapupuno? Pag napuno, aapaw? Pag umapaw yan, mas kakailangan mas malaking balde. Kasi yung ilalagay mo dyan, ilalagay mo sa investment. Ibig sabihin, mas mabilis siyang magpapasok ng pera sa inyo. Diyan lang yung papasok yung mga gusto mo. Mga wants, yung mga dreams. Pansinin nyo sa mga government hospital. Di ba laging mahaba pila? Tama ba? Gusto ba nila yon? Ang may gusto nun, eto. Gusto niyang bahay, gusto niyang eskwelahan, gusto niyang pagkain. Pero kung meron kang ganito, ang masusunod, yung gusto mong bahay, yung gusto mong eskwela ng anak mo, gusto mong pagkain, gusto niyo sasakyan. Paano ka magkakaroon ng ganito? Kung nandito ka, walang nangyayari, try mo dito. Eh yun, wala na kami pang kapital eh. Ano ba ang unang kailangan para sa kapital? Sagot po kayo, anong unang kailangan sa kapital? Pera? Mali. Idea. Pangalawa lang po ang pera. Ang alam mo ng maraming Pinoy, traditional na ginagawa nila, pera ang unang kailangan, tama? Ang ginagawa nila, nag-a-abroad, nagpapaalam sa mga mahal sa buhay. Sabihin, mga anak, mga asawa, tatrabaho muna ako abroad. Para pag nakaipon ako, babalik ako ng Pilipinas, then magne-negosyo tayo para magbago yung buhay natin. O nagtrabaho ng ilang taon, dekada, ilang dekada nagtrabaho. Pagbalik ng Pilipinas, may ipon ba? Wala silang ipon, siguro maliit. Siguro mga 10,000, 50,000, pero bihira sa mga Pilipino na OFW nakakauwi ng buhay nang walang dalang pera. Kaya pag-uwi, anong ginagawa? Bumibili ng flat screen ng TV, bagong ref, bagong sasakyan. Siyempre, bagong dating, pakain dito, pakain doon. Di ba? Pasalubong dito, pasalubong doon. After several months, ano nangyari? Ha? Wala na ulit pera. Pag wala ng pera, ano ulit gagawin? Mag-abroad ulit. O ilang beses na natin nakita yung ganong picture. Tanungin ko kayo, may pera ba yan? Wala. Meron, ba't hindi nagnegosyo? Kasi walang idea. Kasi kung pera lang po ang kailangan mo para sa kapital, pag empleyado ka, hindi ka ba nagkakapital? Hanap kang trabaho araw-araw, kakain ka pa, pag natanggap ka, requirements pa. Eh di naglalabas ka rin ng kapital, eh maliit lang yun dun. Eh hindi naman pinag-uusapan kung maliit o malaki yung ilalabas mong kapital pag magne-negosyo ka. Bigyan ko kayo ng tip ha. Meron pong feature sa Mel and Joey before, si Butch Salvador. May-ari po siya ng Car Magic. Nag-start siya sa puhunan na 10 pesos lang. Gumawa siya ng flyers, pinaserox niya, ginupit-gupit, inipit niya sa mga sasakyan na may mga gasgas, may mga bangga. Pag uwi niya kinagabihan, may tumawag. Kliyente. Eh di ba 10 piso lang yung natira niyang pera? Naubos pa. Kinabukasan pinuntahan niya. Naglakad lang. Pero pagdating niya dun sa kliyente, sabi niya, ang down payment, SOP, is 60%. Sa tingin niyo, nagawa niya yung trabaho. Oh. The rest is history. Right now, meron siyang 25 franchise ng Car Magic. Yumaman po ba yon? Sa tingin niyo yumaman? Tanungin ko kayo pwede rin ba kayo yumaman? Depende po sa idea na meron kayo. Kasi ang pagyaman, wala po yan sa laman ng bulsa niyo eh. Dapat nasa laman ng isipan. O sige Jun, nakita ko na yung negosyo mo, ano ba yung pwede mong isuggest na negosyo bukod dyan sa networking? Kasi
Minsan, kahit na-explain mo na kung gaano kalaki yung kitaan, ayaw pa rin. Dahil networking daw eh. Sige, gawin natin, mag-compare tayo. Ano ba yung mga pwede mong pasukan ng negosyo? Mag-traditional business ka muna. Paano mag-traditional business? Magtrabaho ka ng mahabang panahon. Tapos yung inipon mo, ipasok mo sa puhunan sa pagninegosyo. Tama ba? Yun ang usual na ginagawa eh. Nag-iipon, pinapasok sa negosyo. Or, ang gawin mo, mag-start ka agad, mangutang ka ng malaking pera sa bangko. Traditional business. Sabihin natin bakery. Magkano ipupunan mo? Magkakapital ka dyan eh, kasi may mga overheads. Sabihin natin 500,000, baka mga kulang pa yan. Kasi yung mga machineries pa lang, mahal na yon. Magkano kikitain mo? Sabihin natin yung 10%. At least meron kang 50,000 per month. Kaya lang, napakataas ng risk ng traditional business. Pag wala kang alam sa negosyo, or walang kinikita yung business mo, magpapasweldo ka pa rin ng tao. Babayad ka ng kuryente, tubig, pwesto. Kaya niyo yun? Meron kayo nito? 500,000? O di, wag muna yan. Next. Mag-franchise ka. Eto may idea na. Tatlong klase yan. Small, medium, saka large. Sa franchising, ano yung large? Yan yung Jollibee, KFC, saka McDo. Magagandang business po ba to? Ang puhunan dyan, 30 million to 50 million. Meron kayo nito. O next, kalimutan. Medium. Yan po yung mga convenience stores, 7-Eleven, mini-stop. Ang puhunan dyan, 1 million to 5 million. Maganda ba to? Yes. Meron kayo nito? O next, kalimutan. Small. Yan po yung mga food cart. Mga food cart. Shawarma, siomai. Pero kung mag-food cart kayo, huwag yung sa kanto-kanto lang. Kasi sisiguraduhin ko sa inyo, pag nag-food cart kayo sa kanto ninyo, kinabukasan, sa katapat ninyo, meron pang homemade na siomai. Meron pang sago. Bakit? Mga ingitero, mga Pinoy eh. Tama ba? Oh. The following week, meron dito. Shawarma naman. Tapos ka. Delikado yun. Pero ang malupit, magkano puhunan doon? Yun yung mga pipitsugin. Kung magpo-food cart ka, dapat sa mga establishment. Mamumuhunan ka, around 300,000 to 500,000. Sa mga malls, kasi doon yung mga puntahan ng tao eh. Tama ba? Ito yung puhunan mo. Meron ka dito? Wala. Hindi kalimutan. Paliitin natin, 100,000 lang. Yung mga buko-buko, mga buko shake, ito po yung puhunan doon. Meron kayo nito? Diyos ko, sagad na to ah. On next, networking, network marketing. Ayoko nyan, Jun. Wala kang choice, wala ka nito, dito ka. Ayoko nyan, scam yan eh. Scam, pyramiding daw. Iba po kasi yung narinig sa pinag-aralan. Ako po ay licensed physical therapist. Kung ikakwento ko sa inyo yung buong araw, yung ginagawa ko bilang PT, alam nyo na kung ano yung ginagawa ko. Di ba? Magkakaroon kayo idea. Kaya pag tinanong ko kayo, PT na ba kayo? Bakit? Hindi naman ninyo pinag-aralan eh. Ganun din dito. Yung narinig mong scam, baka sa kapitbahay mo lang. Ano ba yung mga batayan? Katulad ng pagkakasabi ko kanina, pag scam, walang product, walang office, walang mga legal documents, permits. And then, yung income ng mga taong nauna sa'yo, hindi mo malalampasan. Ang B-Mobile, meron ba nito? Meron nito? Meron permits? Malalampasan mo ba yung kinita ng mga nauna sa'yo? O di hindi siya scam? Republic Act 7394 declares multi-level marketing. Consumer Act of the Philippines po yan. Declares multi-level marketing as a legal and accepted way of marketing your products. Batas na po yan na nagsasabi na hindi scam ang MLM. O yung ibang tao, ayoko talaga niyan yun. Bakit? Baduy. Baduy daw mag-networking eh. Tanungin ko kayo, pag narinig niyo po yung Ateneo sa Kadalasal, baduy na eskwelahan?
Bakit tinuturo sa kanila yung network marketing? Pag marketing student ka po, merong 3-unit full semester elective course para sa mga marketing student. Dito nga sa Ortigas maglibot ka, maraming networking companies dito Ito nga yung tinatawag na networking capital of the Philippines. Ortigas. I-check ninyo yung mga top earners. Ang mga top earners dito sa mga networking companies, either naka-luxury car or naka-sports car. Tanungin ko kayo, pag naka-sports car, baduy, ano tawag mo sa mga nagko-commute? Social? Ha? Alam niyo po kasi kung bakit lumalaki itong franchise business, network marketing po yan, networking din yan. Ang networking na buo, para sa mga taong hindi kaya mag-traditional, saka hindi kaya mag-franchise, combination ng dalawa. Sa networking, meron ng idea, maglalabas ka lang ng pera. Magkano? 4,999. Kaya lang yung kapalit ng binayaran mo, ano ba? Package lang ba? Bayong lang ba na papel? Hindi. Anong binayaran mo? Yung system. Ano ba yung system na yan? Para magka-idea ka, yung mga tao hindi tataya ng 30 million sa Jollibee, KFC, or McDo dahil lang masarap yung spaghetti, o yung burger, or yung fries. Tumaya sila ng milyon dahil meron ng tinatawag na system. Ang franchise, 1.2. 28 million yung structure, yung upuan, yung building, yung menu, kasama na. May business system na, yung POS, yung mga crew, yung training ng mga crew, kasama na, pagluluto. Yung manok, pag tinimbang mo, isa yung timbang. Di ba? Isa yung lasa ng burger, isa yung lasa ng fries, pati yung spaghetti. Ano pa? Anong tawag doon? Meron na kasing tinatawag na business system. Dito, ganun lang din yung ginawa mo. Sa 4,999, nagbayad ka para magamit mo lifetime yung loading server. Magkano yung loading server? 3 million. Yung 3 million, tama lang ba na 5,000 nilabas mo? Kulang. Yung office, yung mga empleyado, customer service, pag may reklamo ka, may nag-aasikaso, pwede mong sigawan kung trip mo. Di ba? Pag hindi nakakasagot ng tama, init ulo mo, sigawan mo. Nakakareklamo ba? Hindi. Ang galang pa nga Pero ang sweldo nila, hindi 5,000. Magkano lang binayaran mo? 5,000. O yung office, yung 19th floor, binili po ng V-Mobile yon. Kasya ba yung 5,000 mo? Magkano yung nilabas mo? 5,000 lang. Magkano yung office? 1,000,000. Tama ba? O yung mga websites, company na nag-put up, magla-login ka na lang, kung gusto mo ng online loading, sila na nagme-maintain. Sa tingin mo, yung nilabas mo 5,000, sulit ba? Ha? Sulit na sulit yan. Alam mo kung bakit? Yung business system, para dun sa 5,000, ang tawag doon, fin-franchise mo. Kaya yung business mo is franchising. Kaya bumili ka pa lang ng package, sulit ka na. Huwag ka lang magpapa-deactivate. Di ba? Naintindihan niyo po yung pinapasok niyong negosyo? Yes. Mas lumilinaw ba? Yes. Ayan, ayaw na makasama. Network marketing, the secret to becoming a millionaire. Alam niyo po, kung magta-traditional business kayo, ikaw bilang boss, ang leverage mo, yung mga empleyado mo. Pero pag magsisimula ka magnegosyo, kailangan mo rin mag-spend ng time sa simula. Kasi kung ipapabayaan mo na yan, agad, baka malugi ka. Tama ba? Pero sa networking po, hindi ganun. Anong klaseng leverage sa networking? Pag nagbi-business ka, according to John Paul Getty, siya po yung first American billionaire sa larangan ng langis. Tawag niya dyan, time leverage. Pangit talaga yung sulat ko pasensya na. Sabi ng nanay ko, pag pangit na ako sulat, cute yung nagsusulat. Yan. Time leverage, kaya sinasadya akong pangitan Ano ba yung time leverage yan? Yan yung nangyayari kay Lucio Tan, kay Henry C., kay Gokong Wei. Paano ba yan? Explain natin sa pinakasimpleng paraan. Tao. Ilang oras sa isang araw? Ilang oras po?
Ha? Ilang oras sa isang araw, walo? 24. Kilala niyo po ba si Lucio Tan? Si Lucio Tan, tao rin ba? May nangingiti. Kasi nung last time na tinanong ko, ang sagot, hindi, in-check! Lilinawin ko po, si Lucio Tan, kahit in-check, tao rin yan. Kung tao si Lucio Tan, ilan oras siya sa isang araw? Lucio Tan has minimum 40,000 hours per day. Paano nangyari yon? Simple lang. Si Lucio Tan ba may mga negosyo? Asia Brewery, Fortune Tobacco, PAL na lang. Sa PAL, may mga empleyado? Minimum na pinapasok, 8 hours. Tanungin kita, yung 8 hours na pinasok niya, sa kanya ba yan or kay boss? Taas ng kamay ng kay empleyado. O taas ng kamay ng kay boss. Taas ng kamay ng walang pakailam. Hindi yan magtataas kasi walang pakailam eh. Yan po ay kay boss. Never yan magiging kay empleyado. Bakit? Di ba nga, pag pumapasok ka sa trabaho, uubusin mo yung 8 hours bago ka umalis. Di ba? Kaya nga binabayaran, kasi binibili niya yung oras mo, yung talino mo, yung lakas mo. Kaya each time na magdadagdag siya ng empleyado, padagdag ng padagdag, yung working hours niya. Yun yung ginamit sa formula ng time leverage. Malinaw ba yun? Anong pagkakaintindi ng mga Pinoy? Meron tayong 24 hours. Tama ba? Magtatrabaho ng 8 hours. Binenta yung oras. Ilan na lang? 16. Sabi, magsipag. OT. 2 hours. Ilan na lang? 14. Natutulog ba si Juan de la Cruz? O ilan na lang? 6. Sa bahay ba may TV? O ilan na lang? Sa 4 na oras, saan mo ginugol yan? Nagdodota, nag-Facebook, nakikipagdaldalan, kumakain, nagko-commute, nagwiwiwi, nagpupupo. Minsan na, kulang pa eh. Tama ba? O ito yung tanong, sa 24 hours mo, saan mo naman na-leverage yung sarili mo? Kaya yung tanong, bakit yung mayaman lalong yung mayaman, yung mahirap lalong naghihirap? Kasi po, hindi yan tinuro sa school. Tama ba? Ano ba turo sa school? Mag-aral ka mabuti, di ba? Para maging magaling na empleyado. Yun yung training. Totoo, yun ang nangyayari. Kaya by the age of 21, pagdating mo ng 21, ang mindset mo is magtrabaho para sa ibang tao. May mali ba sa turo na yun? Meron? Wala? Walang mali. Yung turo noon. Pero yung turo noon, hindi na applicable ngayon. Bakit? Dati kasi, ang mga engineer, kapos sa engineer, kaya nag-aagawan yung mga companies, tama ba? Pero ngayon, lumipas yung maraming taon, naging sapat yung supply ng engineer. Kaya meron siyang corresponding companies, tama ba? Pero ngayon, ang daming engineer, konti lang yung companies. Kaya pag ito nagsabi ng presyo, take it or leave it. Pag hindi mo kinuha, maraming nakapila. Kaya nga sa iba, yung ibang graduate ng engineer, nasa call center, magugulat ka eh. Tama? Ito yung malupit. Last September, nasa Dagupan po ako. May nakausap ako. Nursing graduate. License pa, nagtatrabaho sa Regions Hospital sa Dagupan. Hindi ko na nababanggitin yung pangalan, pero maputi siya, sexy, as long hair. Di-describe talaga eh. Alam niyo magkano yung sweldo niya? Government hospital? 5,000. Sakit sa ulo. Mahal pa yung libro. Tama ba? O tinanong ko, bakit mo tinanggap? Para po sa experience. Sabi ko, kung experience lang, sana sa akin na lang. Sa akin ka na lang nagpatulong maghanap ng trabaho na medyo mataas yung sweldo. Kayo talaga oh. O tanongin kita, i-compare natin sa yaya ng sweldo ay 4,000. Sino mas nakakaipon? Oo, kasi ito, stay in. Ito, nagko-commute. Pag ito nagutom, kakain pa. Ito, pag nagutom, magbubukas na lang ng ref. Tama? O, pagdating ng isang buwan, sino kaya may natira? Ito, malamang negative. Tama? Yes. Ito, ang nabawas, malamang load lang. O, kung meron yan dudong, baka na-libre pa. Di ba? O, yung sabi na ni 4,000.
Papadala pa yan kay nanay sa Mindoro. Tatanungin pa, nanay, nabili mo na ba yung inuhulugan natin lupa? Ikaw, nag-spend ka ng 16 years sa eskwelahan. Para sa sweldo, na starting 10,000. Hindi bagay. Tama ba? O, kaya namin kinukwento to, hindi para saktan yung mga nararamdaman ninyo. Hindi kinukwento ko yan para ikaw mismo mag-isip ka na maghanap ng extra pagkakitaan. Kasi pamahal ng pamahal yung bilihin, tama? Yes. O ano ba yung importansya ng leverage niyan sa pagnenegosyo? Ang Forbes magazine po naglabas ng listahan ng mga pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang pinakamayaman sa Pilipinas, hulaan niyo kung sino? Si Henry C. Ang yaman niya is $9.1 billion. Malaking pera, maliit. I-convert natin sa peso, times 40 na lang. That's 364 billion pesos. Malaking pera, maliit. Ha? Para mas ma-appreciate mo kung gaano kalaki yan, i-convert natin sa time. Pretending na ubusin mo yung 364 billion pesos na ang spending mo is 1 million per day. Laking problema na. Pag hindi mo naubos mo yun, kinabukasan, 2 million na yung ubusin mo. O, sa loob ng isang linggo, ilan yun? 7 million. Sa isang buwan, 30 million. Sa loob ng isang taon, magkano yun? That's 365 million pesos. O simply divide 364 billion by 365 million. Guess what kung kailan mo mauubos yan? $997 years. Kaya bago mo maubos yung 364 billion, kailangan mo mamatay, mabuhay, mamatay, mabuhay, mamatay, mabuhay. Believe me, kahit 10 generation na po niya, mayaman na. Ganun yun, di ba? Tapos kilala pa siya. Kasi pag may ginawa kang significant, hindi ka nakakalimutan ng kamag-anak mo eh. Parang yung mga bayani. O pag ikaw wala kang ginawang significant, second generation na po mo pa lang, limot ka na. Wala kang legacy. Tama ba? O ito yung malupit. Ano yung negosyo ni Henry C? SM. Tama? Alam niyo ba kung ano yung deal dito sa SM? Pag kumupa ka ng pwesto, magbabayad ka lang 40,000 or 5% ng daily sales mo kung ano yung mas malaki. Nakita mo kung gaano kayaman tong si Henry C? SM lang ba ang negosyo niya? Marami bang SM? Ha? Maraming empleyado? Yung pinapasok ng empleyado, sa kanila ba yun o kay Henry C? O di nale-leverage si Henry C? BDO. Maraming bangko? BDO? Maraming mga empleyado? Nale-leverage ba si Henry C? Ano pa? China Bank. Kanya rin yan. Marami bang China Bank? Maraming empleyado? Nale-leverage ba si Henry C? SMDC. Marami ba yan? Maraming empleyado? Nale-leverage ba si Henry C? Sino pa? SMDI. Investment. Maraming empleyado? Nale-leverage ba si Henry C? Ano yung negosyo niya? Leveraging. Network marketing. Sino pa? Si Lucio Tan. Ano mga business niya? Chevrolet, Fortune Tobago, Allied Bank, Eaton, kanya rin yun. Maraming mga empleyado. Nale-leverage ba si Lucio Tan? Gokong Wei. Ipa, mga Ayala. Anong negosyo nila? Leveraging. Kumukuha sila ng mga tao na magtatrabaho para sa kanila. Ito yung malupit. Ikaw to. Ang gagawin mo, aaralin mo yung negosyo. Lahat ng aspect. Pag naaral mo na, hanap ka ng mga tao na tuturuan mo. Tuturuan mo, tutulungan mo. Pag sila naghanap din ng mga tao na tuturuan nila, tutulungan nila, pag natuto na sila, ganun din ang gagawin nila. Tanungin kita, dumadami ka ba? Yes. Nale-leverage ka ba? Yes. Anong negosyo mo? Networking? Anong pinagkaiba ng negosyo mo sa negosyo nila? Ang hindi alam ng marami, the idea why a lot of people is getting rich
is being used in network marketing industry. Kaya pag ito hindi nila naintindihan, sasabihin nila, networking, pangit yan. Yan yung recruit. Pag recruit ba, masama? Kung masama ang recruit, sana hindi tayo empleyado, hindi tayo nag-empleyado. Bakit? Kasi iniba lang naman yung term eh. Hiring, na-recruit ka din. Pag OFW ka, pupunta ka sa recruitment, masama ba magpadala ng tao sa ibang bansa? O kung masama ang recruit, sana walang mga OFW. Tama ba? Eh, yun ayoko niyan eh, kasi yung nauna lang yung nasa taas lang kumikita dyan. O sige, parang yung sa trabaho mo, pati yung boss mo, hindi mo malalampasan yung kinikita niya. Tama ba? Naintindihan niyo po ba itong networking na pinapasok ninyo? O bakit naman V-Mobile? Kasi ang daming companies, di ba? O bakit V-Mobile? Ito yung mga reasons kung bakit pipiliin nyo yung V-Mobile. Unang-una, yung product. Hindi mo na ibibenta. Bakit? Kasi binibili siya. Yung load. And yung wellness product ko, para mas effective kang mag-share. Kasi ang gagawin mo, hindi mo yung bibenta eh. I-share mo lang yung idea. Kasi pag binenta mo, mas matindi yung impact sa'yo pag hindi binili. Pag share mo, you share something that is good. Pag hindi niya gusto, okay lang. Kasi i-share mo lang naman eh. Pag binili, hindi kita ka. Tama ba? Yung product, highly consumable, basic needs, affordable. Tama ba? Saka hindi siya imported. Pag ang networking company imported ang product, hindi ka nakakatulong sa economy. Kasi yung bulk ng pinagbentahan palabas ng Pilipinas. Dito, hindi siya imported. Pangalawa, yung marketing plan. Dinesign siya para sa mga members. Yung kikitain mo for 40 years of employment, dito, pwede mong kitain in just 4 to 5 years. Ano po ang natipid ninyo? Time. Yung time na yan, pwede mong spend kasama yung pamilya mo. Di ba? Kung mapapansin nyo, maraming tao, yung mga malalaking sweldo, ang dami nilang pera, pero konti na lang time nila para sa family nila. Kasi ganun yung pagka-corporate world eh. The more na lumalaki yung sweldo mo, mas lumalaki yung responsibility mo. Kaya mas matagal ka sa office. Tama ba? Dito, may time ka na, may pera ka pa. Maraming Pilipino na kakilala ko, maraming time, walang money. Di ba? Kaya lang, bago ka magkaroon yan, mag-spend ka rin ng time, hindi lang pera, hindi lang yung 5,000. Mag-spend ka ng time na matutunan yung business. Kasi dito, ang tinanim mo, yun yung aanihin mo. Nagtanim ka ng oras, umaani ka ng oras. Nag-spend ka ng pera, aani ka ng pera. Pero maganda sa networking, pag nagtanim ka, hindi munggo, mangga. Kasi pag munggo, nagtanim ka ngayon, kinabukasan, may aanihin ka ng toge. Tama po ba? Pag mangga, first year, second year, third year, wala kang aanihin. Tama? Probably 4 or 5 years bago ka umani ng mangga. Pero believe me, ani ka ng ani, ikaw na nagtanim, patay na, yung mangga mo, namumunga pa. Ganun po sa network marketing. Yun po yung kapalit ng pinasok ng negosyo. Pangatlo, stability ng company. Yung nasa likod ng company is penta capital. Mga negosyante na, mga banker. Alam nilang patakbuhin yung negosyo na magtatagal. And yung marketing plan po na pinakita ko sa inyo, dinesign siya to last over 20 years pa. Yun yung maganda. Di ba mas masarap yung ganung business pang matagalan? Pangapat, OTRT. Ano yan? On the right track. Bakit? Ang pinakamayamang tao ngayon, si Carlos Slim. Ang net worth niya, $69 billion. Anong negosyo niya? Telco. Sa Latin America, saka sa Mexico. Yung pangalawa, si Bill Gates. 61 billion. Yun yung net worth niya. Paano siya yumaman? Dahil sa Microsoft. Dahil merong residual income. Tanungin kita ngayon, yung V-Mobile mo,
Telco related ba? O meron bang residual income? O talagang payaman ka rito? May question pa po ba kayo kung bakit may mobile? Kaya pag sinare mo to, sinare mo sa mga kaibigan mo, hindi naniwala, isa lang reason. Dadaanin ko na sa kwento. Sa isang laboratory, meron pong ginawang experiment. Isang container, nilagyan ng maraming pulgas. Flea. Alam niyo po yung pulgas? Yan. Di ba ang pulgas talon ng talon? Ang ginawa nung nag-experiment, nilagyan niya ng lead. Talon ng talon yung pulgas, di nauntog na sila. After several weeks, yung mga pulgas, they perfectly set their minds na tumalon hanggang dun lang sa hindi sila mauntog. Ang galing ano? Ang lilit ng utak pero napag-isip. Di ba? After 4 weeks, ginawa nung nag-experiment, tinanggal niya yung lead. Guess what? Kung hanggang saan yung talon ng pulgas? Hanggang doon pa rin. Maraming mga members ng V-Mobile, akala nila, hindi sila magiging successful. Bakit? Kasi naglalagay sila ng self-imposed limitation. Kung in-offer mo sa mga kaibigan mo to, hindi nila tinanggap, simple lang. Alam mo kung bakit? Kasi naka-mindset ka, at the age of 21, maging empleyado. Pag empleyado ka na, maglipat-lipat ka man ng companies, laging may ceiling yung sweldo. Tama ba? Kaya pag in-offeran mo ng, say mo, 30,000 per sabihin na nga lang, per week eh. Kasi before, 30,000 per day. Ngayon, unlimited ang income. Sabi mo, 30,000 per week. Naku, sumasakit ang ulo niyan. Pero pag winenta mo, 30,000 per month, ayan, totoo yan. Offeran mo, 1 million per month. Sumasabog yung utak eh. Nai-stroke? Hindi kaya. Alam niyo kung bakit? Kasi merong limit ang mundo ng employment. Ang tinuturo namin sa inyo is business. Nasa sa inyo kung gusto niyo lumabas. Walang limit ang business. Kaya pag may inalo kayo, hindi naniwala, sabi niyo, okay lang. Huwag kayo magagalit sa kanila. Okay lang yun. Intindihin niyo na lang sila. Bulog mo na lang sa sarili mo, okay lang. At least ako, hindi ako utak. O wag niyo sasabihin yun, magagalit yun. Hindi naman worth na mag-away kayo ng kaibigan mo dahil lang sa utak pulgas siya, ha? Yan. Kung sasabihin yun, ha? Tinry ko yan, nagalit sa akin eh. Alam niyo po, ang opportunity na nakikita niyo is para sa lahat. Equal opportunity, kung mahirap ka man, start ka rito, okay lang. Kaya lang, nasa sa iyo, ikaw na rin yung mag-workout. Kahit naman anong business eh. Tama ba? Ang negosyo natin, maiko-compare natin yan sa pag nag-gym ka. Pag nakakita ka ng maganda katawan, nainggit ka, tama? Mag-enroll ka dun sa gym. Ganun din sa networking. Yung nakikita mong mga kumikita ng malaki, parang yung gym instructor. Malaki yung katawan, kaya ka nainganyo. Dito, maraming kumikita ng malaki, kaya ka nainganyo. Pag nag-enroll ka dun sa gym, nag-membership ka, nagbayad ka, tama? Ikaw naman, nag-member ka sa V-Mobile, nagbayad ka rin. May kapalit pang package. Tama ba? Pero, tanungin ko kayo, pag nag-enroll ka sa gym, gaganda ba agad yung katawan mo? Hindi. Ano gagawin mo? Kailangan mong i-workout. Ganun din po sa V-Mobile. Kailangan mo din siyang i-workout. Tatrabahuin mo rin siya. Pero ito yung malapit. Sa gym, pag tinrabaho mo, gaganda yung katawan mo. Dito sa V-Mobile, pag tinrabaho mo, hindi lang katawan ang gaganda sa'yo, pati buhay ng pamilya mo. Yun yung maganda rito. Naintindihan niyo po yun? Yan, V-Mobile, we're not about selling loads. We're about incentivized living. Hindi na po consumerism. Lahat ng ginagawa mo rito, pag naka-reach ka ng certain milestone, may incentive ka. Kotse, travel, lahat yun libre. Dito, pwede magbago talaga buhay mo. I hope marami kayo natutunan. And sa mga nag-spend ng time para dito sa, ano ba to? Lecture or seminar?
Ha? Sana marami akong na-share sa inyo bilang contact technopreneurs. And kung may mga questions kayo, pwede nyo akong lapitan. Again, ako po si Jonato. Maraming po salamat sa time ninyo.